Simulan na natin ang tunay na kwento. Panahon nito ng 1988. Lugar ng Capiz. Itago mo na lang ako kay Waga sa pangalang Nestor. At ang aking ama at ina naman ay sa pangalang Bong at Maylin. Gayon na rin ang aking kapatid na itago natin sa pangalang Jodeline. Sa lugar sa Capiz kung saan kami naninirahan, ito ay sa bukid. Kaya kapag nag-aaral kami noon, kailangan naming gumising ng madaling araw. Pagpatak pa lamang ng alas 5, dapat ay gising na kami para makapaganda ng aming uniforme at pagkain. At pagkatapos nga naming maghanda, ay mahigit 1 oras naming lalakarin ang aming paaralan bago kami makarating doon. Ganoon namin binabaktas ang daan para makapag-aral lamang. Dahil nga sa kagustuhan naming maiahon sa hirap ang aming mga magulang. Sa murang edad naman ay mulat na ang aming mga kaisipan dahil nga sa araw-araw naming nakikita ang kahirapan. At ang lupang kinatitirikan ng aming tahanan ay hindi naman talaga sa aming lupa. Kung baga katiwala lang kami roon upang magbantay rito gayon na rin sa mga pananim. Minsan pa nga, kapag ginaabutan kami ng aking kapatid sa aming paglalakad papunta sa paaralan, ay pilit naming binabali ang dahon ng isang saging upang gawin naming payong. Sa kadahilan ng kahit ang payong ay hindi kami makabili noon dahil nga sa hirap ng buhay. Nanghihingi na lang kami ng plastik at ginagawa namin iyon ng butas at doon namin ipinapasok ang aming katawan upang makapagpatuloy lamang kami sa paglalakad hanggang sa makarating sa aming paaralan. Ganoon ang routine namin ng aking magkapatid habang nag-aaral ng elementarya noon. At habang nasa paaralan nga kami, tuwing oras ng recess, ang kinakain namin ay kamoting kahoy na ipinabaon sa amin ng aming inay. Masayang masaya na kami noon ng aking kapatid, lalo na kapag isinasawsaw namin ito sa asukal. Kahit na nga nakikita namin ang ibang mga kaklase namin na may kanya-kanyang pangbili ng kanilang pagkain. Minsan pa nga, ang pinakapaborito naming baon ay ang hilaw na nilagang saging habang isinasawsaw ito sa bagoong. Napakasarap noon na kahit nga hanggang tanghalian ay hindi kami nakakaramdam ng gutom ng aking kapatid. At sa tuwing hapon naman na kami umuwi, kahit papaano ay tumutulong kami sa aming itay na magsalang ng kahoy na uling. At kapag naging uling na nga ito, ay inilalagay namin sa sako at dinadala namin ito sa mga tindahan upang ipalit ng bigas, gayon na rin ng sardinas. Madalas namang nagpupunta sa amin ang may-ari ng lupa na si Mang Agustin, na kinakamusta kami roon, gayon na rin ang kanyang mga pananim. Kaya nga sa tuwing dumarating ito, ay madalas nga nitong kausap ang aking itay habang nagkakape ang dalawa. Araw iyon ng Huwebes, nang muli itong mapadaan sa amin, sakay ng isang kalabaw na may kariton. At nagwika nga ito ng, "Ay bang, kamusta naman yung lupa natin dito? Nababantayan mo ba na maayos yung mangga? Gayon na rin yung mga pinya." "Oho, Mang Agustin. Hindi ko pinapabayaan iyon. Madalas ko nga hong pinupuntahan. Kaya wag ho kayong mag-alala. Ako hong bahala doon." "Mabuti naman kung gayon. Eto at pagdamutan ninyo ang kalahating sako ng bigas. Inilaan ko talaga yan para sa inyo. Kakatapos ko lang rin kasing magpaanin ng palay doon sa kabila. Kaya naisipan kong ipagdala na kayo." Agad namang kinuha ng aking ama sa may kariton kung saan nakalagay ang kalahating sako ng bigas. May kabaitan naman itong si Mang Agustin, kahit na nga minsan ay may kasungitan din. Dahil na rin siguro sa dami ng inaasikaso niya, sa lawak ng kanyang lupain at sa dami na rin ng kanyang mga tauhan. Bilang pagtanaw nga ng kabutihang loob nito sa amin, lalo na sa pagpapatira sa kanyang lupa, ay binabantayan ng aking itay ng maayos ang mga lupang ipinagkakatiwala sa kanya.
Kung baga, ang aking itay ang namumuno sa mga tauhan nito at ginawa niyang kanang kamay upang maging tagasunod sa lahat ng kanyang inuutos. Wika pa nga ng itay kay Mang Agustin. Bumabaho muna kayo ng kalabaw at ipagtitimpla ko ho kayo ng kape. Sambit naman ito sa aming itay. Salamat Bong, may pupuntahan pa rin kasi ako at kailangan nila ako roon. Sa susunod na lamang na pagbalik ko rito. Sige ho at baka abutan pa kayo ng gabi. Mag-iingat na lang ho kayo papunta roon. Matapos ngang magsalita ni Mang Agustin, ay agad na rin itong umalis, sakay ng kanyang kalabaw. Tuwang-tuwa naman kami ng aking pamilya dahil sa ilang linggo na naming matitipid ang kalahating sako ng bigas na ipinagkaloob sa amin ni Mang Agustin. Minsan pa nga, kapag pinagsasaing kami ng aming inay, ay hinahaluan niya ito ng kamote na kanyang pinaggayat-gayat na maliliit. Napakasarap noon at kapag sumasandok nga ako ng kanin, ay mas pinipili ko yung may mga nakasahog na kamote. Habang ipinapares nga ito sa ulam naming piniritong tuyo. Kahit nga naghihirap kami sa mga oras na yun, ay masaya naman kaming nagsasama-sama habang natutulog sa iisang papag na yari sa kawayan. Isang gabi ay sinundo ko ang aking itay dahil sa mag-aalas 9 na iyon ay hindi pa ito umuuwi. Nasa 11 taon naman ako ng mga oras na iyon, kaya sabi ko sa aking inay na ako na lamang ang pupunta roon dahil sa alam ko naman na kung saan ang daan patungo sa mga puno ng mangga. Habang gamit-gamit nga ang isang lampara na nagsisilbing liwanag sa aking dinaraanan. Hanggang sa makarating ako roon, ngunit may kakaiba akong nararamdaman na tila may nagmamasid sa akin na hindi ko matukoy kung nasa saan ito. Dahil nga sa lalaki ng mga manggang iyon na bawat mga puno nito ay may namumukadkad na mga dahon. Kaya ang ginawa ko na lamang ay sinambit ko na ang pangalan ng aking itay upang mas madali ko itong matuklasan kung saan ito nagtutungo. Ngunit sa paulit-ulit kong ang pagsigaw ay wala namang tumutugon sa akin. Kaya ang ginawa ko na lamang ay muli na akong umuwi sa aming tahanan upang sabihin sa aking inay na wala nga roon ang aking itay. Ngunit nang pagbukas ko ng aming pintuan, laking gulat ko dahil nanduro na ang itay at nagwika ito ng, "O Nestor, napakatagal mo naman. Kanina ka pa naming hinihintay dito ng iyong inay. Galing lang ako doon sa manggahan." Sambit ko naman dito habang nagtataka dahil sa iisa lang naman ang maaaring pagdaanan kung sakaling makakasalubungan ko itong sitay na papauwi na sa amin. Maliban na lang siguro kung doon ito dumaan sa may masukal na damuhan at umikot papunta sa aming tahanan. Wika ako pa rito. "Doon din ho ako galing, tay, at kanina pa ho akong sumisigaw roon habang binibigkas ang pangalan ninyo. Ngunit wala naman hong sumasagot. Kaya kung sakali man ho na doon kayo dumaan sa may masukal na damuhan, ay maririnig nyo naman ho ang aking pagtawag." Hindi naman sumagot ang aking ama sa aking mga sinabi na tila may itinatago ito at niyaya na lamang kaming kumain. Sambit pa nga nito sa akin, "Hayaan mo na Nestor, halika na at kumain na tayong lahat dahil ikaw na lang hinihintay namin kanina pa rito." Wala naman na akong nagawa, kaya umupo na lamang ako sa aking upuan na yari sa kawayan at agad na nga kaming kumaing lahat. Ngunit napapansin ko naman ang aking inay na tila alam kung papaanong nakauwi si itay. Habang kumakain na lamang ito ng tahimik at nagmamasid lamang sa amin. Kinabukasan ay Martes at muli nga kaming naghanda ni Jodeline para sa aming pag-aaral. Habang naglalakad nga kami ng aking kapatid papunta sa paaralan, ay naririnig ko naman ang usap-usapan ng mga tao roon.
na mayroon nga raw isang hindi maipaliwanag na nilalang ang umatake sa kanilang tahanan kagabi. Ngunit wala naman daw napahamak sa kanila, maliban lamang sa kanilang mga alagang baboy, gayon na rin ang mga alagang manok. Wika pa nga ng isang lalaki na dalawang nilalang iyon na nagkukumahog na inatake ang kanilang mga alaga, habang nanlilisik ang mga mata at umaangil ito. Kaya nga imbis na kunin niya pa iyon, ay mabilisan na lamang itong nagtatakbo upang iligtas ang kanyang sarili. Maaga pa raw naganap ang pagsalakay na nasa 9:00 pa lamang ng gabi, habang magsisimula pa lang silang matulog. Kaya nga ayon pa sa ibang mga tao roon, na hinasa na nila ang kanilang itak at naghanda ng mga kawayan upang sa muling pagsalakay ng mga yun ay maaari na nilang mapaslang. Ikinatakot naman namin iyon ng aking kapatid dahil nga sa layo ng aming tahanan sa paaralan, lalo na minsan kapag inaabot kami ng gabi sa aming pag-uwi. Kaya ginawa ng aming mga guro, hindi pa man tapos ang aming pag-aaral sa tuwing hapon, ay maaga kami nitong pinapauwi upang hindi mapahamak sa nasabing nilalang, lalo na't umaakyat pa kami ng bukid. Nang matapos nga ang araw na iyon, hindi nagdalawang isip na magbigay ng babalaang punong barangay sa mga taong naninirahan doon upang makapag-ingat ang lahat at makapaghanda. Isang umaga, sa aking pagising ng madaling araw, ay may nadinig ako sa aming tahanan na tila may isang malaking nilalang na pumatak galing sa itaas. Kaya nga imbis na maghanda na ako sa aking pagpasok, ay agad ko namang binuksan ang aming lampara at napansin ko nga sa aming papag na ang aking itay ay wala roon. Nangakmang lalabas na ako sa aming tahanan, ay pinigilan naman ako ng inay at nagsalita ito ng, "Nestor, wag ka nang lumabas. Ako na lamang ang sisilip doon kung ano iyon. Maganda ka na lamang para sa iyong klase at paliguan mo na rin ang iyong kapatid." Hindi ko na nga naisagawa na tingnan kung ano yung pumatak na yun sa labas. Ngunit sa pagkakawari ko, ito'y isang malaking nilalang na lumagabog sa lupa. Kaya agad ko nang pinaliguan ang aking bunsong kapatid at pagkatapos nga ay ako naman ang naghanda. Bago pa man tuluyang sumikat ang liwanag ng araw, ay nagpaalam na ako sa aking inay at sa mga oras nga na yun ay nanduro na si Tay sa loob ng aming tahanan. Ngunit napansin kong tila may sugat ito sa kanyang kanang braso na tinalian nga ng inay ng telang puti, ngunit may bakas pa rin iyon ng dugo. Kaya nga daglian ko muna itong naitanong at nagwika ng, "Tay, anong nangyari sa braso mo? Bakit may dugo ho yan?" Sambit naman ito sa akin, "Wala ito anak. Nasugatan lang ito sa pagputol ko ng punong kahoy para sa ginagawa nating uling. Kaya ayan pinatalian ko sa iyong inay. Sige na anak at pumasok na kayo. Baka mahuli pa kayo sa inyong paaralan." Hindi ko naman na iyon inusisa dahil nga sa 11 taon pa lamang ako ay wala pa naman akong pakialam sa mga ganoong bagay. Makalipas pa ang ilang taon at lubusan na nga akong magbinata, ay mayroon nga akong napapansin na kakaiba sa aking itay. Minsan pa nga, sa aking pag-oobserba sa kanya, ay pinakikinggan ko ang usapan ni Mang Agustin na nagmamay-ari ng lupang aming kinatitirikan ng bahay. Gayon na rin ang aking itay habang sila'y nag-uusap. Sambit pa ni Mang Agustin, "Bong, alam mo namang tumatanda na ako at ikaw lamang ang pinagkakatiwalaan ko ng aking mga lupain. Kaya kung maaari man ako ay pumanaw na rito sa mundo, ay ikaw na lamang ang mamamahala rito. Dahil sa nag-iisa na lamang naman ako at iniwan nga ako ng aking pamilya noon dahil sa aking kaanyuan. At tayong dalawa lamang naman ang nakakaalam nito, gayon na rin ang iyong asawa.
At huwag mo ring kalilimutang pangalagaan ang batong pinalunok ko sa iyo upang hindi mawala ang ating lahi rito sa mundo. At kapag pumanaw na ako ng lubusan, ang batong tangan-tangan ko ay ipapalunok mo sa iyong anak na lalaki. At yun na lamang ang kabayaran para sa lahat ng lupang ipapamana ko sa inyo. Sa dami naman ng aking narinig sa pag-uusap ng dalawa, ay hindi ko pa rin lubusang maunawaan ang tungkol sa itim na bato na ipapalunok nga sa akin ng itay kung sakaling lubusan ng pumanaw itong si Mang Agustin. Kaya agad ko nga itong isinangguni sa aking inay kung ano ang tungkol sa itim na bato. Ngunit nagwika lang naman ito sa akin ng, "Hindi ako papayag, Nestor, na pati ikaw madadamay sa kanilang kalokohan. Huwag kang mag-alala dahil kakausapin ko ang iyong itay tungkol dito." Sambit ko naman sa aking inay na tila may pagtataka kung ano ang sinasabi nito. Bakit, Nay? Ano ho ba ang meron doon? At tila takot na takot ka sa mga sinabi ko." Hindi naman na umimik ang inay at hinintay na lamang na matapos ang pag-uusap ni Mang Nestor at ng aking itay. Maya-maya nga ay nasulyapan na naming naglalakad si Mang Agustin habang papunta sa kanyang kalabaw. Nang makalayo-layo na nga ito, ay agad na nilapitan ang aking itay upang sila'y makapag-usap. Bulyaw nga na salita ng inay na tila galit na bakit madadamay pa raw ang kanyang anak. Sambit pa nga nito habang umiiyak. "Bong, wag kang papayag. Hindi ko isusugal ang sarili kong anak para lamang sa lahat ng kanyang lupain. Hindi mahalaga sa akin ang malawak na lupain iyan dahil sa ang pinakamahalaga sa akin ay kayo at ang aking mga anak. Kung ipipilit mo pa rin ang mga gusto ng matandang iyon, kami na lamang ang aalis dito." Dahil nga sa mga sinabing iyon ng inay, ay napaisip naman itong aking itay at daglian itong tumahimik. Maya-maya pa ay nagsalita ito. "Alam mo naman, Maylin, na ikaw lamang ang nakakaalam sa iilang sekreto namin ng matandang yun. Kaya kung maaari, ay manahimik ka na lamang dahil sa laki na rin ang utang natin sa kanya. Kaya hindi ko may papangako sa iyo ang mga gusto mong mangyari." Tatakbo namang pumasok ang aming inay sa loob ng aming tahanan habang ito'y patuloy na umiiyak. Kaya nga ang ginawa ko ay sinundan ko ito at muling kinausap roon at nagwika ng, "Nay, hindi ko ho kayo lubusang maunawaan ng itay. Maaari ho ba na ipaliwanag ninyo sa akin?" Sa mga oras ngang iyon ay inamin na sa akin ng inay upang lubusan ko nang makilala ang aking itay, ang tunay nitong pagkatao. Kaya pala sa tuwing gabi noon ay madalas itong wala sa aming tahanan at madaling araw ko na lamang itong nakikita. At madalas ngang marumi ang damit nito at minsan pa nga ay may bakas ng dugo. Samantalang noon naman daw, ito ay normal na tao lamang na namumuhay sa amin. Hanggang sa makilala nga nito si Mang Agustin at kinuhang kanyang kanang kamay upang mangalaga sa lupain. At simula nga noon ay nagkaroon na ito ng pagbabago at pagpapalit-anyo tuwing sumasapit ang gabi. Napag-alaman ko nga kay Inay na ang itay ay isang aswang. Kaya pala ilag na ilag ito sa asin, gayon na rin sa mga bawang. Dahil nga sa mga napag-alaman ko ngayon, ay hindi pa naman ako lubusang naniniwala. Hanggang sa dumating na nga ang isang gabi na talagang minatyagan ko na ang itay at hindi ako natulog upang subaybayan ito. Namatyagan ko nga itong bumabangon sa 10 oras ng gabi at dahan-dahang binubuksan ang aming bintana at doon ito tumatalon. Ngunit sa mga oras na yun, ay hindi ko naman nakitang nagbago ito ng anyo. Kaya sinundan ko ito sa labas. Kahit na nga madilim, ay pinagtiyagaan ko pa rin itong sipatin doon. Napansin kong meron itong hinuhukay sa silong ng aming tahanan. At nang makuha niya nga ito, ay agad na hinaplas sa kanyang buong katawan
At unti-unti itong nagbabago ng anyo na tila naaagnas ang katawan nito at mayroon ding kakaibang amoy na parang nabubulok. Hanggang maya-maya nga ay nanlilisik na ang kanyang mga mata at nag-aangil. Dahil nga sa takot ko ay dahan-dahan na akong muling bumalik sa aming tahanan at doon ko na lamang ito sinipat sa may kawang ng kahoy sa aming silungan. Bigla namang may dumating na kanyang kauri na sa tingin ko nga iyon ay si Mang Agustin. Maya-maya pa ay nagising ang aking inay at dahan-dahan ako nitong kinalabit. Nestor, anong ginagawa mo riyan? Hindi pa ba sapat sa iyo mga sinabi ko? Naswang ang iyong itay. Bumalik ka na nga rito sa iyong inihigaan. Mamaya yan mapansin ka pa dyan. Lahat tayo ay malintikan dito. Dahan-dahan naman akong muling gumapang papunta sa aking higaan. Ngunit habang nakahiga nga ako, ay hindi na rin ako makatulog sa pag-iisip na totoo nga na aswang si Itay. At ang mga iilang taong napapaslang doon sa amin ay ang dalawa ang may pakana. Para na rin sa aming pag-iingat, makalipas pa ang ilang mga buwan, ay nakapagdesisyon ng inay na lisanin na lamang namin ang aming tahanan upang makaiwas sa plano ng dalawa na ipalunok nga sa akin ang itim na bato at maging kauri nila. Nanirahan naman kami noon sa Kabikulan dahil sa nandoon nga ang lahi ng aking inay. Sa pag-aakala na rin kami ay matatahimik at hindi na muling pupuntahan pa ng Itay. Ngunit sa pagdaan ng mga buwan na aming pagtira sa Bicol, tuwing gabi, mayroong malalaking ibon na dumadapo sa aming bubong. Nasa pagpapalagay nga namin na iyon ay ang Itay. Hanggang sa isang araw nga, ay bigla na lamang itong dumating sa amin at nagmamakaawang bumalik ng muli kami sa kanya. Ngunit hindi na pumayag ang inay, gayon na rin ang aming mga kamag-anak roon. Dahil nga sa napag-alaman na rin nila na si Itay ay isang aswang. Okay mga kahiwaga, maraming salamat sa inyong laging pakikinig sa ating mga kwento dito. At syempre kung meron kang komento sa kwentong ito, maaari kang mag-comment dyan sa baba. Ako komento ko lang dito sa kwentong ito, maraming case ng ganito. Pero syempre hindi naman to priority para pag-aksayahan ng oras, di ba? Lalo na ng media o kaya ng mga pulis. Dahil nga sa mahirap itong ipaliwanag. Papaano mo nga namang kakasuhan ng sinasabing aswang? Dahil nga sa wala namang sapat na ebidensya. Lalo na noong panahon na mas active pa sila physically. Ngayon kasi spiritual na ang labanan. Hindi na sila yung tulad na physical na nagpapakita. Kaya ang karamihan ngayon ay umaatake spiritual. At tao lang din naman sila na may kaliwang kakayanan nga lang. Kaya nga mag-iingat lagi sa mga salitang binibitawan natin. Dahil yung mga nakakausap nating tao ay hindi natin talaga totally kilala. Mayaman man yan o kahit na mahirap. So yun lang mga kahiwaga at maraming salamat sa inyong pakikinig dito sa Ang Hiwaga.